Yan kasi mga kababayan yung kasama sa reklamo nila sa impeachment. Binabaliktad nila yung ating Pangulo na ang ating Pangulo mismo yung mastermind. Kayo lang ang naniniwala sa ganyan. Kasi nga, ang pag-iisip ninyo, lahat baliktad, burugsukan. Yan ang apod sa muya sa Bicol. Burugsukan ang pag-iisip. Baliktad kung mag-isip. Yung gumagawa ng mabuti, masama sa inyo. At yung mga gumagawa ng masama, mabuti sa inyo. Kampi kayo sa masasama, alam namin kung bakit ninyo ito gustong gawin. Kasi gusto ninyong tanggalin yung ating Pangulo para hindi na matuloy ang investigasyon laban dito sa mga sangkot sa flood control scandal. Kasi karamihan sa mga sangkot, kaibigan ninyo. Lalo yung mga senador. Pero yung ating Pangulo, kahit kaalyado, si Bong Revilla po nakakulong na. Di ba si Bong Revilla, dating senador, kasama sa alyansa? So bakit ganon? Kasi yung ating Pangulo ang sabi kung saan dadalhin tayo ng ebidensya. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan ulit natin po yung impeachment na pinay laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi galit na galit po yung kampo ng mga Duterte na hindi tinanggap yung basura nindang impeachment case. Sabi ni Pulong, ang malinaw, ayaw talaga nilang tanggapin ang impeachment complaint dahil ito ay solid, well-documented at backed by strong evidence. Back pala ng strong evidence, bakit ni isang mga incumbent congressman kasama po kayo hindi po pumunta doon sa Kongreso para i-endorse or pumirma ng isang resolution endorsing the impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos? O di ba? Yan ang problema sa inyo. Gusto ninyong i-impeach yung ating Pangulo, pero yung impeachment complaint, hindi kompleto. Malinaw na propaganda man lang po ang habol ninyo. Ni isa sa inyo na mga kakamping incumbent senators, incumbent congressmen, wala man po nag-endorse. Nandun yung mga pasong congressmen. Dating congressman si Mike Defensor, tapos si Jing Paras. Si Topacio. Yun na nandun at saka si Sabit. Bakit hindi ninyo in-endorse? Tapos magre-reklamo kayo kung bakit hindi tinanggap. O di ba? Sabi ni Pulong, alam naman daw ng lahat na maaring tanggapin ng kahit sinong authorized personnel sa loob ng opisina ng Secretary General ang lahat ng opisyal na reklamo. Kung gustong tanggapin ang reklamo, tatanggapin. Kung ayaw, maghanap ng palusot. And that's exactly what is happening here. Sabi po ni Pulong, this is no longer about procedure. This is about cowardice in political protection. Nagsalita yung mga matatapang. Kayo nga, sabi ninyo, anytime maharap kayo sa ICI investigation. Pagkatapos ng imbitahan, biglang umatras. O, diba? Kung ano-ano ng rason ang sinasabi para lang makaiwas sa investigasyon. Pero sabi una, anytime, in any forum daw, handa siyang harapin ang investigasyon. Mahilig kayo sa mga ganyang mga pananalita. Pag kinol, wala, atras, bahag. Si Sara ganon. Ganon din mga kababayan. Sinabing, I want a bloodbath, biglang nagpasaklolo sa Supreme Court. Ngayon na naman, sasabihin ninyo, this is about cowardice in political protection. Ang hilig ninyo magsabing kubarde. Ang kubarde po, kayo. Kasi pag in-invite kayo sa investigasyon, atras, yung kapatid ninyo, nagamon ng suntukan kay General Torre. Nang biglang mag-organize si General Torre ng boxing, biglang lumipad pa pa Singapore. O diba? Lahat lang salita. Wala nang maniwala sa inyo. Sabi po ni Sandro Marcos,
Ayan sabi ni Sandro. House Majority Leader Sandro Marcos says House will not block impeachment complaint against his father. Hindi po haharangin ang anumang impeachment complaint laban sa kanyang tatay. And in fact, yung unang impeachment complaint na final ng isang abogado, matik po, sinend agad mga kababayan sa opisina ni Speaker Boji. O di ba? Tinanggap ng Secretary General. Kasi yung tatanggap na Secretary General present. Ngayon, nasa Kuampo, nasa Taiwan. O di ba? Sinong tatanggap? Nasa Taiwan si Garafil. Sabi ni Sandro Marcos, Presidential son Sandro Marcos says House won't block impeachment complaint against his father. Kahit pa niya ito, laban sa aking ama, sabi ni Sandro. Ready po, mga kababayan, ang kampo ng mga Marcoses minus Aimee. Kasi si Aimee, nasa panig na ninyo, naghudas. Naghudas sa pamilya. Mas pinili yung Duterte kaysa sa kanyang pamilya. Kahit pinagbantaan yung kanyang kapatid na ipapapatay at tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. Saka yung dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., tatay ni Aimee, gustong ipahukay ni Sara at itapon sa West Philippine Sea. Okay lang sa kanya. Basta Duterte siya. Ganon ang ugali ni Aimee, kasumpa-sumpa. O di ba? Sumama sa kasumpa-sumpang pamilya. Kaya siya kasumpa-sumpa na rin, mga kababayan, sa mga Marcos loyalist. Anyway, choice na yan, mga kababayan. So, going back dito sa sa reklamo ni Pulong, ayusin kasi ninyo. Pagsabihan ninyo, itong grupo na nag-file ng impeachment complaint, yung third impeachment, kumplituhin kasi. At saka, bakit kasi walang endorsement mula sa inyo mismo? O di ba? Tapos dinamay pa ng grupo, mga kababayan, na nag-file ng impeachment laban sa ating Pangulo. Dinamay pa pati yung yung mga mamamayang Pilipino. Sinama nila sa kanilang laban. Tinawag pa nila, mga kababayan, yung impeachment complaint, people's impeachment daw. Paano naging people's impeachment siya? Wala man kayong suporta mula sa ating mga mamamayang Filipino, kundi sa kampo man lang ninyo, kampo ng mga Duterte. Ayan si dating Congressman Jing Paras, sabi dito sa press ko nila, sa press conference ng complainant ng people's impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr., sinabi ni Attorney Jacinto Jing Paras na naniniwala ang grupo nila na ang Pangulo umano ang mastermind sa flood control scam. The responsibility of the President is overwhelming. Maraming nagsasabi na si Presidente ang nagpaimbestiga. Kung nagpaimbestiga, but kami sa grupo namin, we don't believe na siya ang nagpaimbestiga sa flood control scam. Ang belief namin ay siya ang mastermind. Yan kasi, mga kababayan, yung kasama sa reklamo nila sa impeachment. Binabaliktad nila yung ating Pangulo, na ang ating Pangulo mismo yung mastermind. Kayo lang ang naniniwala sa ganyan. Kasi nga, ang pag-iisip ninyo, lahat baliktad, burugsukan. Yan ang apod sa muya sa Bicol. Burugsukan ang pag-iisip. Baliktad kung mag-isip. Yung gumagawa ng mabuti, masama sa inyo. At yung mga gumagawa ng masama, mabuti sa inyo. Kampi kayo sa masasama, alam namin kung bakit ninyo ito gustong gawin. Kasi gusto ninyong tanggalin yung ating Pangulo para hindi na matuloy ang investigasyon laban dito sa mga sangkot sa flood control scandal. Kasi karamihan sa mga sangkot, kaibigan ninyo. Lalo yung mga senador. Pero yung ating Pangulo, kahit kaalyado, si Bong Revilla po nakakulong na. Di ba si Bong Revilla, dating senador, kasama sa alyansa? So bakit ganon? Kasi yung ating Pangulo ang sabi kung saan dadalhin tayo ng ebidensya. Ang gusto kasi ninyo na mangyari, ang isangkot mismo yung ating Pangulo o na si Martin Romualdez. Pero ultimately, ang target ninyo yung ating Pangulo. Kaya yan ang sinasabi ninyo.
Nasa inyong paniwala, ang mastermind yung ating Pangulo. Sinong maniniwala sa ganong paniwala ninyo? Ba't gagawin yon ng ating Pangulo na magpapaimbestiga sa korupsyon? Pwede naman siyang manahimik tulad ni Digong, na kahit alam ni Digong na massive yung corruption sa DPWH, inamin niya mismo sa interview sa media. Alam niya yung mga flood control projects. Nagos, nagpaimbestiga ba siya? Hindi. Never na ginawa ng previous administration. Kahit nung mga nauna pang administrasyon, kahit si Pinoy, si GMA, si Pinoy, si ERAP, walang ginawang ganito na ginawa ng ating Pangulo na siya mismo ang nanguna sa investigasyon. Kasi sabi nga ng ating Pangulo, ba tayo umabot sa ganito? Dekada na to. You see? Tapos binabaliktad ninyo na sa paniwala ninyo ang mastermind, yung ating Pangulo mismo. Ba't pa siya magpapaimbestiga kung sangkot siya? Di ba? Wala sa logic. Sangkot ka, pagkatapos magpapaimbestiga ka, iimbestigahan mo yung sarili mo. So huhukayin mo yung libingan mo mismo. May ganon. O, kayo na lang ang naniniwala sa ganyan. Pero hindi natin masisisi mga kababayan kung bakit ganon ang pag-iisip ng mga taong ito. Kasi nga, sabi sa Bible, sa mga huling araw, yung mga masasama, lalong magpapakasama. Ano ba? At babaliktad din nila ang totoo. Ang mabuti, gagawin nilang masama, at ang masama, magiging mabuti para sa kanila. Sakto yan po sa pag-ugali ng mga DDS, ng grupo nitong nasa likod ng impeachment. Ang gusto nilang i-impeach, yung lumalaban sa korupsyon. Para ano? Para matigil yung investigasyon. O di ba? Kasi pag natanggal yung ating Pangulo, uupo si Sara, di happy. Pati yung impeachment complaint at kaso niya sa ombudsman na plunder, hindi na yon na uusad po. Ganon mga kababayan ang totoo niyan. Kaya ito tuloy sinupalpal ng isang Gen Z taxpayer mga kababayan si Jing Paras. Siya, referring to PBBM, ang numero 1 kurakot sa bansa natin. Sabi ni Gen Z taxpayer Miguel Santiago, oh come on, nagnakaw si Revilla, naging kasalanan pa ni PBBM. Nagnakaw si Diskaya, kasalanan din ni PBBM. Nagnakaw si Saldico, kasalanan na rin ni PBBM. Nagnakaw si Villanueva, kasalanan pa ni PBBM. Ilang administration na dumaan. Yung mga sangkot sa flood control, mga nakaupo na sa panahon ni Duterte, anong nagawa ninyo? Wala ni isa sa inyo nagsalita. Wala ni isa sa inyo nagsalita. Si BBM pa talaga nagbulgar. Hindi naman tanga ang Gen Z ngayon para maniwala pa sa inyo. Self-interest ang pinaglalaban ninyo. Mga politiko din kayo. Huwag ninyong pinagluluko ang taong bayan. Ilabas ninyo ang ebidensya ninyo. Dami-dami ninyong abogado sa Duterte camp. Wala ni isa naglabas ng ebidensya laban kay Marcos. Yung pabor sa inyo, di ninyo na makuha. Kaya si Marcos, binabaliktad ninyo para kayo ang magkinabang sa pwesto. O, di ba? Sakto. Bullseye po. Nung magkakaalyado pa kayo sa unity, wala kayong sinasabi laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nang mabiyak yung unity, kasi hindi na pagbigyan yung mga gustong mangyari ni Sara, naging magnanakaw na si Marcos. Mag-present kayo ng ebidensya. Yung sinasabi ninyong mali-malit ang ebidensya, i-present ninyo dito sa impeachment na sinasabi ninyo. Pero dapat kumplitohin ninyo yung reklamo. May endorsement dapat. Naging incumbent congressman. Sosogod kayo para mag-file. Hindi man kumpleto. Tapos magpapapresume kayo, magre-reklamo kayo, hindi tinanggap. May pagkaloko talaga ito yung kampo ng mga Duterte, mga kababayan. Kaya sabi dito sa report ng Inquirer, Adjong Box House Secretary General's Office refusal to accept 2 impeachment drafts. Sa kanyang statement, sabi po ni Adjong, House rules and long-standing parliamentary practice require impeachment complaints to be formally filed with and received
by the Secretary General, the official custodian of House Records. Yan ang rules po, dapat nire-receive ng House Secretary General. Wala yung House Secretary General, nasa Taiwan. May official po doon. Official appointment siya doon. May award yata at tinanggap. It is a formal constitutional act, anya, sabi ni Adyong, that must strictly comply with the House rules. It cannot be improvised, delegated casually, or reduced to a mere drop-off. So, nasa House rules pala. O di ba? Tapos, tatakbo daw sila. Magrereklamo sa Supreme Court. Di magreklamo kayo. Sinong pipigil sa inyo? Pumipigil sa inyo. Magreklamo kayo. Saan ninyo gusto magreklamo? O di ba? Alangan bigyan kayo ng red carpet welcome. Di ba? He also rejected claims that accepting an impeachment complaint is purely a ministerial act by the House Secretary General, saying they must determine whether a complaint meets constitutional and procedural requirements, including verification, endorsement, and supporting documents. Kaya kailangan talaga personal na makita muna ng Secretary General ng House. Hindi yung basta't iiwan na lang doon sa kung sino-sino sa opisina ng House Secretary General. Yun pala ang rules. Di tamimi kayo, iyakan na naman kayo, magpapreskon ulit kayo. Yun naman talagang purpose ninyo, magpapreskon para magpropaganda, sabay bigay ng sobre doon sa mga nag-attend na taga-media. Ano niya, Mr. Maravillas, ang laman ng sobre? Alams na. Allowance ninyo para masipag mag-report. Yung mga gawain ninyo. This is not a mechanical function that can be exercised without authority or accountability, sabi po niya. Once they have officially accepted the complaint, they have to transmit it to the Speaker. And it has a direct bearing on the effect of the one-year ban. So napaka-importante talaga yung presence ng Secretary General. Wala, may pinuntahan nasa ibang bansa, nasa Taiwan. So sabi ni Adyong, for this reason, strict compliance with the rules is indispensable, sabi po niya. He also warned that accepting an impeachment complaint without the Secretary General could expose the House to procedural challenges and claims of irregularity, constituting a far more serious breach of duty. Kaya importante yung presence. Yan mismo yung nasa House rules. Kaya nagiging maingat sila sa pagtanggap. Hindi pwedeng basta't iwan na lang. Diba? Ba't kasi hindi kayo muna nag-coordinate? Dapat may tao muna kayong pumunta sa Kongreso. Chinek ninyo kung nandyan ba, present ba si Garafil. Kung present, di i-file ninyo. Kung absent, di i-reschedule yung filing. Hindi yung kahit wala yung taong tatanggap, pupunta kayo doon. At pag hindi tinanggap, magre-reklamo kayo sa media. Preskon kayo, babanatan ninyo yung Kongreso. Di ba? Ang sama-sama ng mga pag-ugali ninyo, simpleng bagay, hindi ninyo magawa. Kasi nga, alam natin yung intensyon ninyo. Ang intensyon ninyo mag-black propaganda laban sa Marcos administration, sa ating Pangulo. Gusto lang ninyong siraan ang siraan. Kasi ang gusto niyo, iupo si Sara. Hindi na kayo makapaghintay. Yan o. Si Garafil lumipad papuntang Taiwan to receive an award. Kaya walang tumanggap, mga kababayan. Yung unang impeachment, tinanggap po, matik, na-transmit na kay Speaker. Kaya lang, 100% po itong basura daw. Sabi mismo ng mga dilawang congressmen, weak impeachment case. Pero endorse yun ng isang congressman, party list congressman. Hindi ko nasasabihin yung pangalan. Baka sumikat pa tumakbong senador. Pero yung
Party list congressman na yun, mga kababayan. Kaya pala nag-endorse, sangkot sa flood control. Isa sa mga sabit, mga kababayan, sa flood control scandal. So ang motibo niya talaga, malinaw. Risbakan yung ating Pangulo. Kasi yung ating Pangulo nagpa-imbestiga laban sa korupsyon. Massive korupsyon sa DPWH. So dalawang impeachment, second and third impeachment, hindi po tinanggap by the Office of Executive Director, who said he lacked the authority to receive the complaints in Garafil's absence, even though the rules of procedures for impeachments require a verified complaint to be filed with the Office of the Secretary General. Iyakan sila ngayon. Kaya sabi ng mga netizens, Winston's Party, patunayan mo yan. Sabi ni Rafael, that's an allegation only. Present your evidences. Sabi ni Celso Madiraso, Attorney Paras, may ebidensya ka ba? At tahasan ng pagsasalita mo ng si Marcos ang mastermind sa flood control? At saan ka nakakita ng taong ibobulgar ang nakawan? Illogical po. Wala yan sa human nature ng tao. Nasangkot ka pagkatapos, ibobulgar mo yung pagkasangkot mo. Wala yan sa human nature. Ikaw yung magpapaimbestiga sa sarili mo. May ganon. Magpapaimbestiga ka para ikulong mo yung sarili mo. Wala sa human nature ang ganyang uri ng behavior, mga kababayan. Kaya malabo itong akusasyon ni Paras. So ito yung reaction, mga kababayan, ng ating mga viewers. Sabi ni Luna Bello, gusto nila ma-impeach ang matino, tas papalit ang abnoy na mamono. Mga swapang kasi po sa posisyon. Negosyo nila kasi po ang posisyon sa gobyerno para sila yumaman. Yan ang katotohanan yan. Ang Marcos po, dati nang mayaman. Di ba? Kaya ang nasa isip na lang ng ating Pangulo ng pamilya Marcos, magserbisyo sa ating mga mamamayang Filipino. Inaakusan nilang pagnanakaw. Ever since, yung tatay ng ating Pangulo, more than 30 years na yung lumipas, hindi man po, walang nakukulong sa pamilya Marcos. Kasi yung mga kaso po na final, ill-gotten wealth, pagnanakaw, hindi man po napatunayan sa Sandigan Bayan at kahit doon sa ibang bansa. Di ba? Madaling sabi, walang ebidensya na ang Marcos magnanakaw. Akusa lang sila ng akusa. Kaya nga ang challenge natin, mag-present kayo ng ebidensya, pati kay Martin Romualdez. Ipakulong ninyo si Martin, pero mag-present kayo ng ebidensya. Pag napatunayan ninyo na nagnakaw si Martin, di okay. Di ba? Pero kung mag-akusa kayo ng mag-akusa, lahat insinuation, nakaaka, awag na. Ganun lang po tayo, mga kababayan. Baka iniisip ninyo, dinidefend ko si Martin Romualdez. Ipakulong ninyo kung gusto niyo ipakulong. Hindi ko man yan kaano-ano si Martin. Pero mag-present kayo ng ebidensya. Malakas na ebidensya. Hindi lahat kwentong kutsiro. Pati yan ang challenge natin kay Amy Marcos at saka kay Marcoleta. Ba't hindi mo filean sa ombudsman? May mga ebidensya kayo? Filean na ninyo ng kaso para may kwento tayo. Di pakulong ninyo tulad ni Revilla kayo. Pakulong ninyo si Martin. Ano pang hinihintay ninyo? File kayo ng kaso. Wala man kayong ma-file na kaso kasi walang kaso. Ganon, mga kababayan, ang katotohanan niya. Sabi ni Angel 77, yan mga nag-iingay na yan sa impeachment ni PBBM, dapat imbestigahan sila. Baka may mga anomalyang ginawa din kaya maingay. Mga walang silbi ang mga taong ito. Gawain yan ng demonyo. Sabi ni Angels, we want Speaker Martin Romualdez back as a Speaker of the House of Representatives. Sabi ni Connie Pascual, dapat bumalik si Speaker Martin Romualdez ASAP. Sabi ni Rizaluz Dantes, matatapos na kasi ang 1-year barul sa impeachment ni VP Sara Duterte, kaya panic mode mga DDS.
Sabi ni Darbs 948, kailangan na martial law para lahat ng panggugulo makulong. Sabi ni Martina Pinos, yes, we agree. Sana ibalik si Congressman MR as speaker. Sabi ni Jennifer Dupagan, let's always pray for our PBBM. Sabi ni Susan Galido, sana po may balik si Speaker Martin Romualdez sa Congress. Sabi ni Sosimo, hindi sila magwawagi. Lord, please protect PBBM. Sabi ni Luna Bello, Sedan, alam naman po ni PBBM ang mangyayari sa talino niya. Malamang may pinaplano rin siya kung anong dapat. By the way mga kababayan, gusto ko lang pasalamatan muna yung isang anonymous donor po. Viewer natin, taga Cyprus, dyan sa Europe. Pastor po siya, foreigner siya, pero yung asawa niya mga kababayan, Filipina, nanonood sa atin palagi. Ngayon, nagbigay ng donation po, cash donation po. Pinadala po sa Western, ito yung amount, 78,683 pesos and 3 centavos. Yan o, remittance slip. Yan o. So galing siya mga kababayan na Cyprus. Kasi, nakita niya kasi yung yung mga nasalanta po ng mga typhoons sa Bicol, mga dumaang bagyo. Actually, nag-message siya sa akin nung December pa. Pero ngayon lang, last week lang na ipadala yung kanyang tulong para doon sa mga nasalanta ng bagyo. At ngayon, nakita niya kasi yung Mayon Volcano sa amin, sa Albay, pumuputok siya. So, ang daming mga affected families sa palibot ng Mayon Volcano na nagsipag-evacuate. So, with that, nagpadala siya po, mga kababayan, ng cash. So, gustong pasalamatan natin ang ating viewer na anonymous po, ayaw na niyang magpakilala. Pero sabi ko, pwede kong banggitin yung church ninyo. Christian kasi siya. Pastor yung kanyang asawa sa Cyprus Evangelical Church. Maraming salamat po. Thank you so much, sir, for the financial help, for the victims of calamities in our province in Albay and the Bicol region. May our Almighty God bless you more as you extend help and charity sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo ding pagtitiwala sa amin na napili po ninyo ako na channel para padaan sa amin yung relief operations po dito sa amin sa lalawigan ng Albay. Siguro nagtiwala sa atin mga kababayan kasi may mga previous previous relief operations tayo. And kada nagkakaroon ng mga calamities, hindi man po ako nagpa-fundraising po baka isipin niyo nagpa-fundraising tayo. Hindi po ako nagpa-fundraising. Pero sabi ng ang asawa ko, pag may mga tulungan niya na pinadadaan sa iyo, huwag kang mag-refuse. Tanggapin natin at iparating natin yung tulong. And siguro, dahil sa mga ganong activities na ginagawa namin, and well documented siya to the last centavo, kaya sila nagtitiwala sa atin. Di ba? Several years ago, nang tumama yung mga pagbaha, eruption, 2023, 22 yata, 23. May mga evacuees tayo mga kababayan. Flooding naman yon dahil po sa bagyo. Agad-agad nagpaabot ng mga cash donations. Umabot nga yung mga una nating ginawa. Umabot ng more than 700,000 pesos yung cash donations from different countries all throughout the world na may mga Filipino po. So, because of that, ito na yung simula ng tiwala sa atin, yung ating mga kababayang OFW. So, from time to time, pag may mga ganitong emergencies, calamities, pinapadaan po sa amin yung relief operations nila. Kasi to the last centavo, yung mga receipts, yung cash receipt natin tulad nito, nire-report natin through YouTube program natin dito sa channel at sa Facebook. Ipopost natin ito. Pati yung mga tawag dito, binili namin na mga relief, yung resibo, pinopost namin.
to the last centavo. For transparency, mahirap na po. Alam naman ninyo, lalo itong mga DDS, ang dali-dali nilang mag-akusa, baka niya nakawin yan, nanakawin niya yan ni Mr. Maravillas. Siguradong yun na naman ang iaakusa sa atin. Binibidyoan natin. Nakita ninyo yung mga previous relief operation. Cash donations yung pinamimigay namin. 500, 1,000. Isa-isa. Mabibilang ninyo. Binibidyoan ko isa-isa. Si Mrs. nagdi-distribute ng cash. Isa-isa. Mabibilang ninyo kung magkano yung ibinigay natin doon sa mga recipients. Yun din ang ating gagawin dito. Isa-isa, bibilagin ninyo kung magkano yung box ng relief. Yun ang makikita ninyo with receipt. Then sa actual distribution, may video tayo na tinatanggap mismo isa-isa para walang duda po. For transparency. Ganon ang ating ginagawa. Kaya nagtitiwala sa ating pong mga relief operations ang ating mga mamamayan sa buong mundo, mga OFW na nanonood sa atin. So, gusto kong ipaabot sa inyo po, ma'am and pastor, we will be checking muna. We will coordinate with the provincial government of Albay to check kung saang evacuation center yung may pinakang marami na mga tao na doon namin ibibigay po yung relief, yung ayuda po na galing sa inyo. Then afterwards, pupunta kami doon para sa actual distribution. Makikita ninyo yan kasi ibibidyo natin and ulit-ulit natin na i-share sa Facebook, dito po sa channel natin sa YouTube. Okay po mga kababayan? So ito po, ulitin natin, 78,683 pesos and 3 centavos ang total receipt natin. Pinadala from Cyprus. Maraming salamat sa Cyprus Evangelical Church. Christian kasi po ako. Kauri nila. Kaya nagtitiwala sa atin. Sa kanilang paningin, hindi ko ito nanakawin. Mga DDS, pasok. Mga bashers, nakita ninyo po, ako kasi may hiya ako, mga kababayan. Never tayo na nag-post dito na may GCash, magbigay din kayo ng ayuda. Yung mga tao na gustong mag-ayuda, magtutulong, at alam nila kung sino ang mga pwedeng pagkakatiwalaan nila. On their own, magdi-decide sila kung kailan nila gustong tumulong. Kaya hindi po ako hindi ako nag-appeal ng tulong. Alam nila kung kailan may pangangailangan at feel nila kung kailangan tumulong at kung kanino ipapadala. You see, wala tayong ugali na tulad ng mga DDS influencers, mahilig po mag-fundraising. Pero hindi mo alam kung saan napunta, kung totoong napunta nga doon sa mga intended recipients ng mga donations. Ayaw ko ng ganun po. Yung gustong tumulong, tumulong. Kung hindi mo feel na tumulong, huwag kang tutulong. At pumili kayo ng gusto ninyong padadalan. Kung gusto ninyo sa akin, okay lang po. Tutulong tayo. Kung ayaw ninyo sa akin kasi tingin ninyo na nakawin ko, okay. Huwag kayo magtiwala sa akin. Ganon lang. Ganon ang ugali ko po mga kababayan. Okay pa? Ayan man lang po mga kababayan. At sa mga susunod nating videos, ulitin ko yung ating pasasalamat para makarating doon. Kasi baka itong unang video natin kung saan may announcement tayo para sa ayuda, hindi mapanood. Kaya ulitin na lang natin sa mga susunod nating video. Ako po si Dante Maravillas. God bless you more po, Pastor. And Madam, dyan sa Cyprus. Mabuhay po kayo at maraming salamat. Bye-bye po, mga kababayan.